But the moment his allies, the president's allies, started attacking the vice president, talo-talo tayo. Ano pa? Ano pa? There are a lot of things that we're seeing that are going wrong in this administration. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Attorney Trixie Cruz ay hindi naniniwala na talagang walang impeachment na plano laban kay Vice President. Kaya lang, na booking at sobrang ingay nga ni Franz Castro, kaya nabulabog itong mga grupo at individual na may planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kanilang pagbabasihan ay parang mislis din naman ay umano'y itong paggastos ng CIF noong 2022 na 121 million. Bakit si Vice President ang i-impeach? Hindi naman siyang nagbigay ng pondo. At kung sa paggamit, audited yan. Lahat yan na i-submit ng ating Vice Presidente. So talagang gagawa lang sila ng issue para ikakasira ng ating Vice Presidente. Discuss lang po natin ng malaking possibility dahil sa pasabog ni Congresswoman Franz Castro, na malaking possibility at the time of the pending impeachment or impeachment proceedings against the Vice President. Okay, and then yun na nga na-confirm ni Congresswoman Franz. And so kahit noon pa lang nagtatanungan na ang mga tao, there were a lot of people, in fact, who were sending me messages, tsaka nagtatanong sa live natin, ano ba daw ang nangyayari? Bakit daw may mga ugong o may nagsasabi na posibleng mag-file ng impeachment complaint kay Vice President Inday? Ngayon, for me, even a rumor this serious, particularly when it comes to the Vice President shortly after her issue with the confidential funds, mayroong ganitong bulong-bulong. And then, yun na nga, nagsalita si Congresswoman Franz. Can you imagine? It was just a matter of hours. Nung biglang nag-statement bigla si Majority Floor Leader, karoon ng statement si Majority Floor Leader na walang ganon. Super deny. Tapos natawa ako kasi yung pagka-deny, talagang kumakaripas mag-deny. Atras, 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 atras. So, ang kanilang pag-deny agad mga kababayan po natin ay obviously na talagang nagiging defensive sila kasi talagang sasabog ang taong bayan sa kanilang plano. At alam natin, nag-trending agad. So, ito si Congressman Erwin Tolpo ay agad naggawa ng interview at gumawa ng kanyang programa na ang topic ay patungkol umano sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. At agad niya in-interview itong si Congressman Dalipe at si Franz Castro. Nakita niyo yung pattern mga kababayan po natin. Mabilis ang kanilang pagbawi. Pati itong si Franz Castro ay i-deny na rin at hindi siya umano sigurado. So bakit ka magsasalita sa national television, sa social media kung hindi ka sigurado? Lalo na ang pinag-uusapan ay isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Vice President ang pinag-uusapan dito. So talagang mayroon at na bisto lang at pasalamatan pala, dapat pala natin pasalamatan itong si Franz Castro kasi siya ang dahilan kung bakit nabuking at nabulilyaso ang kanilang masamang plano dito kay Vice President. So obviously, pagtitingnan po natin, sino yung may utos sa kanila para gagawin ang impeachment na ito? Di ba? Siyempre yung pinuno nila. Alam niyo na kung sino, di ba? Si Tamalolos. Kumakaripas ang ilang mga opisyales natin. But in this whole brouhaha, two people were suspiciously very silent. The President and the House Speaker himself. Now, the President, understandable pa. One, it's not his chamber. He is not a legislator. But my question is, nobody thought to ask him his opinion. Nobody thought to ask his officials during any, kung sa bagay, hindi naman nagpa-press conference or nagpa-press briefing ang mga opisyales ngayon, and it seems people are so secretive. Gayon pa man, the media being what they are, they could very well have asked, oh, Madam Secretary, oh, so and so. Nasa na yung ano po ang opinyon ninyo o ano ang opinyon ng ating Pangulo tungkol dito sa malaking ugong at yun na nga, nung kinonfirm ni Congresswoman Franz Castro na pinag-uusapan ng impeachment, wala man lang nagtanong.
And speaking from experience, alam ko na maitatanong yan. Now, sige, let's give the president a free pass because it's not his chamber. He's not a legislator. And we know that an impeachment proceeding begins in Congress. All right, Congress. The speaker was suspiciously silent. And ang nagsasalita, of course, Congresswoman France, and then later on, Majority Floor Leader. Wala man lang, the speaker takes every opportunity to, to be in the, how do you call this? To be with the media, to make statements. And as a matter of fact, I'm still a little amused by his last statement that went, titindig ako, which sounded so sincere. Diba? So sincere. Sincere talaga. Very sincere. Oh my gosh, so sincere. Did I say he was sincere? Yun, sincere nga. Sige. And people were treating it like to simply a rumor. Not true. Okay. And so, what is the point in this? What's the ano in this? This is huge news. Okay, this is huge news. But what we know, and speaking from, kumbaga, first person, uh, from, well, from speaking to certain members of the legislature who prefer to remain anonymous, or to their staff, we know that it wasn't. Uh, Oy, Chay, sino may sabing lumipat ako? Tumigil ka dyan. Kahit nung sekretary ako, nakakausap ko rin si Presidente Duterte. Tumigil ka sa fake news na yan, lumipat. I never did. Tumigil ka dyan. Nakakaloka. Ano na naman, you want me to fit into the cubbyhole that you're making for me? I will not. I refuse to do that. And I will refuse to be characterized by you, of all people. My goodness. Ba? Sino yan? So medyo napipikon nga itong si Atty. Trixie Cruz, mga kababayan po natin, dahil sa ilang mga alipores o sabihin nating mga troll na mga nagbibisita sa kanyang live stream at alam mo na, walang magandang sasabihin kundi puro pang-asar at talagang painitin ang kanyang ulo. So, pero siyempre, si Atty. Trixie, nakikita naman po natin na sadyang palaban. Tingnan niyo po magsalita mga kababayan po natin. Talagang binoljack itong tumitira din sa kanyang live stream. Lumipat na pala. Excuse me, lumipat. My goodness. Ha! What little you know of me and what little you have followed any of the news here. Andito ka lang siguro para magsalita ng ganyan, para makapanira just like every other troll. My goodness. Anyway, the point being is that we received information from several, from legislators, some from their staff, some from their friends, and so on, was that there really was a lot of talk about it. There really were plans in the offing about it. There really was serious discussion about it. But the problem with the discussion is that although they had they were already formulating the basis and all that, what they did not count on, and these people are always very careful, listening. Okay, they use they monitor social media. So, they're always monitoring social media. They have staff to monitor what the comments are. And they knew at the earliest instance that they were in for bad afternoon. Because, isa ba daw akong counsel ni General Bantag? No, I haven't been asked. Well, So, yun nga mga kababayan po natin, nagmo-monitor talaga sila at kapag mainit na ang issue ay iniiwasan nila kagaya ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan po natin sa issue ng sinabi nga ni Pangulong Digong na ilabas na ang kanilang audit
at ang kanyang pag-aambisyon para sa 2028. Ang sabi niya lang, grateful siya umano na ang dating Pangulo ay nakikipag-engage sa usapang politika, lalo na sa darating na 2028 election. Ngunit ang kanyang focus umano, mga kababayan po natin, ay ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kagaya ng matinding pagmahal ng ating mga pangunahing bilihin, public health umano, at ang regional issues. So, ngayon may mga lindol na nangyayari. So, yan umano ang kanyang focus. So, imbis sagutin, mga kababayan po natin, ang mga hinahanap ni Pangulong Digong na audit, ilabas niya ang kanyang resibo kung saan nga ba ginastos ang kanyang extraordinary expenses. Ang kanyang sagot ay napakalayo at ang patungkol nga sa sinasabi ni Pangulong Digong na paninira at ang planong impeachment sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, lahat po yan ay binaliwala ni Martin. So ganyan ang kanyang diskarte, mga kababayan po natin. Kapag nabubulabog sila at nabibisto, hindi nila sinasagot. Gumagawa sila ng ibang statement para malihis ang isyo at iba naman ang pag-uusapan. So parang pinapalabas niya na siya ay mabait at maayos at sincero, seriously na nagtatrabaho umano. But we did that. We did our best. Kaya tigil-tigilan mo ko, ha? Huwag kayong mag-ano. If you're going to come in and fall, be sure, ha? Ano sabi nila? Pag sure, uy. Sabi ni Dan, ulitin ko yung sinabi ni Attorney Trixie, wala kang alam. Sabi ni Sir Francis, ang alam ko na palipat-lipat si attorney sa mga pinapasyalan niya. Yes. Okay. Wag na tayong magpa-derail. So, balikan natin yung topic. So, we know that it was serious discussion. We know that there were serious plans. The problem here is that they were not quite prepared for the rumblings that they were already hearing. Rumblings that people were going to rise as in stand up, be sure to be heard about our intention to continue to protect the Vice President. Kasi, para sa akin regardless kung maka-BBM ka o FPRD, everybody loves Inday or ought to because she was part of the tandem. It was BBM Inday. Di ba? So if you are a supporter of BBM, hell, why aren't you supporting, or you ought to be or should be? And in fact, a lot had spoken up to support this president and to support this vice president. Okay? So yan ang nakakalungkot lang, mga kababayan po natin, kasi may mga ilang vlogger na talagang nag-claim na sila umano ay loyalista. Simula pa lang ay binabanatan na itong si Vice President Sara Duterte. At hanggang ngayon, binabanatan pa rin nila. So, which is, wala namang ginagawa na masama itong si Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Marcos at ginagampanan niya pa nga ng maayos ang kanyang trabaho pag ginagawang in charge ito, pag may mga foreign trip ang ating Pangulo. At marami pa rin silang sinasabi patungkol nga, lalong-lalo na sa issue ng CIF. Samantala, itong si Vice President Sara Duterte ay never na gumawa ng kung ano mang aksyon na ikakasira ng ating Pangulo. Samantala, itong si House Speaker Martin Romualdez ay siya ang nagsimula ng issue nga, mga kababayan po natin, lalo na yung kanyang paglaglag sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, na imbis na tulungan at ipaliwanag sa taong bayan ang importansya ng CIF ng Vice President para ma-resolba at magampanan niya ng maayos ang kanyang mandato, lalong-lalo napakaraming hawak na trabaho ni Vice President Sara Duterte, ay siya pa ang nag-encourage sa kanyang mga tauhan or mga alipores diyan sa House of Representatives na tanggalan ng confidential fund ito si Vice President Sara Duterte. So, nasaan ang unity at nasaan ang sinasabing kalyado? Di ba? So, si Romualdez talaga ang nagsisimula, mga kababayan po natin. At dahil nga sa kanyang ambisyon, kung totoo walang partido si Vice President, di ba? Mag-isa lang siya. So, kung talagang kakatakutan si Vice President Sara Duterte, hindi dapat. Kasi mag-isa lang siya eh. Si Martin, napakalakas ng kanyang partido. Di ba? Hawak niya pa yung House of Representatives. Meron pa siyang ginagamit na party list. So bakit kailangan pang siraan
itong si Vice President. So yan ang tanong din ng ilang mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at kung bakit may sumisirang mga vlogger na umano'y loyalista. Simula pa lang nung kampanya ay talagang galit na sila kay Vice President Sara Duterte. So hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang paninira. So hindi kaya ito sila ay hawak ni House Speaker Martin Romualdez. So yan ang ating naisip mga kabayan. So, in fact, a little more than the president. But anyway, these people, a lot of the people who continue to support BBM, also continue to support the vice president. Tama. And so, kumbaga, itong mga parinig nila na ano, it seems to me that some of the congressmen had just gotten a bit too cocky. They have just gotten a bit too, ano bang tawag dan? Oy, namimihasa na kayo. Kumbaga, as they say, pamimihasa na ito. Akala nila they scored a victory with questioning Vice President Inday's confidential fund. But those of us who know and those of us who continue to talk about it understand that this is a ploy. We see right through it. Alam naman natin, kumbaga, wait, kunwari pa kayo. Bakit pa kayo nagkukunwarian na kunwari cancer kayo dun sa confidential funds? The Vice President, as Secretary of Education, has been very vocal about protecting the learners. She's been very vocal about her concern about local terrorism. She has been very vocal from the start about protecting the weakest members of society, in particular those who are minors who are under her care. So, wala namang ganyanan. Alam natin yung pinapatamaan ni ni Attorney Trixie Cruz mga kababayan po natin. So itong si Kimbo na nagkukunwaring napaka-concern na sinusuportahan itong isa pa si Garen kunwari dinidepensahan itong budget ng Office of the Vice President ang kanyang CIF. So pagdating sa kaduluduluhan dito sa budget deliberation yung pinali, sila yung naglaglag mga kababayan po natin. Tingnan nyo kung gaano ka-traitor ang mga to. Na ngayon kayo nagugulat kayo na may CFC VP Inday, nagugulat kayo, suddenly you're asking saan nyo ba ginastos? And then suddenly nagtatanga-tangahan kayo about the nature, the confidentiality of this fund. No, I don't think it was testing the waters or Francis Afable. They really were serious. It was not a trial balloon. They wanted to do this and they just got the shock of their life. Oops, wait a minute. This might not be a battle they can win. Because they can push through it. They can do all of that. They can throw bells and whistles at VP Inday. But there are things that can be moving in the background that they are not seeing. Because, up until now, a lot of us have taken our cue from the Vice President. Okay, as long as the Vice President is with BBM, we will be objective about this government. We will support when they are doing the right things. We will, as long as they're doing it right. And VP Inday standing beside the President is one of the strongest messages ever. Para sa atin, andyan pa si VP Inday. Hindi siya umaalis sa tabi ni BBM. Therefore, she still believes in this administration. Tinira niyo si Inday Diba? You attack the one person who is actually standing in the way of a lot of people's anger. Hindi lang talaga a lot of people who support this presidency and the vice presidency understand that they stand together. If they try to take down the vice president, talo-talo tayo. Because she gave this administration a lot of credibility. I'm not saying she's the sole person making things credible, but hell, her voice is the loudest even when she wasn't talking. Basta katabi ni VP Inday ang presidente, kampante pa tayo. And ako personally, I took my cue from the vice president. Di siya nagsasalita ng diretsa against the president. Fine, I will not say anything because I respect I hold in high esteem what the vice president thinks. And if she thinks that things are still okay, then sige, I trust her. I trust when she just stands there with the president, every time she sees him off, every time they meet up,
The Vice President's support of this President is the only endorsement that I need at this moment. So, 'di ba mga kababayan po natin, ganyan naman talaga ano si Vice President Sara ano, na hindi naman siya nagsasalita ng talagang galit o patama kay Pangulong Marcos. So, ang kanyang binabanatan dito ay yung mga tumitira din sa kanya sa simula. Hindi naman nagtitira si Vice President Sara Duterte kung hindi siya tinitira nito ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan po natin. Kasi tandaan po natin itong si Vice President Sara Duterte, marami itong taga-suporta. Kaya kung magkakamali itong si Romualdez, ay agad makakarating kay Vice President Sara Duterte ang kanyang mga masasamang plano. Kaya agad nagsasalita itong si Vice President, napakabukal mga kababayan po natin. Pero ang kanyang pahayag, ang kanyang suporta ay talagang nandiyan pa rin kay Marcos. Pero ang kay Marcos mga kababayan po natin, nakikita natin na parang pinapabayaan lang, kawawa na itong si Vice President Sara Duterte ng mga pambabatikos, paninira, pamamahiya ng ilang mga senador at mga congressman. Sa congressman talaga mga kababayan po natin na tila ba walang respeto sa ating Vice President. So titingnan mo ang kanilang ginagawa pero itong si Pangulong Marcos ay hindi nagsalita at hindi sinisita itong si House Speaker Martin Romualdez. Nakikita naman po natin na mataas ang kanyang ambisyon. At ang kagandahan nandito kay Vice President Sara Duterte ay talagang nanindigan siya na ang sabi niya ay susuportahan niya itong si Apo Lakay, itong si Pangulong Marcos hanggang sa kaduluduluhan. So hinahawakan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangako na tuwing umalis man itong si Pangulong Marcos ay ginagampanan niya ang trabaho na dapat ay gagawin ni Pangulong Marcos. So, di ba, miniting niya agad ang mga ilang opisyal ng ating gobyerno na involved sa nangyaring lindol na sila yung gumawa ng aksyon dito sa ilang parte ng Mindanao, mga kababayan po natin. So kagaya ng paninindigan ni Atty. Trixie Cruz na umano'y susuportahan niya kung sino man ang sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte, lalo na itong ating Pangulong Marcos. So ganoon din po tayo mga kababayan po natin. Kaya tayo naniniwala pa rin talaga na sana ay magsalita na itong si Pangulong Marcos at magpahayag ng kanyang suporta at pagkadismaya sa kanilang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yan po yung ating update mga kababayan po natin. Para sa inyong komento, sa loobin, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento dyan sa ating comment section. Maraming salamat.